Right, so yan, sa mga naghahanap dyan ng Mio Aerox 155, ito meron sila dito. So yan, sa mga naghahanap dyan ng NMAX, no, ABS na Power Gray, ito meron sila dito. Alright, so yan, sa mga naghahanap dyan ng matte gray na NMAX ABS na version 2, ito meron sila dito. So yan, sa mga naghahanap dyan ng Honda PCX na CBS version, ito meron sila dito. What is up mga karepo? Welcome kayo sa panibago kong episode ng Repo Update. So kung ikaw ay mahilig sa motor at naghahanap ka ng mura, second hand at installment na motor, ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell sa ganon ay ma-notify pagkatapos sa mga susunod ko pang ilalabas na Repo Update. Sa mga hindi pa nakakapanood ng last episode ko, ito yung thumbnail niya. Ilalagay ko na sa description yung link ng video para kung gusto nyo panoorin, i-click nyo na lang. At kung magustuhan nyo itong video na ito mga karepo, pindutin nyo lang yung like and share button dyan sa baba ng video. At malayang malaya kayo mag-comment dyan sa comment section kung ano ba magiging opinion nyo sa mga motorsiklo na makikita nyo ngayon sa video ko. Alright, so yung mga karepo, no, kung sakaling gusto nyo mag-avail ng mga motor dito at gusto nyo mag-installment, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung requirements nila, screenshot nyo na lang. Alright, so yan, sa mga magtatanong naman ng location, nandito ako ngayon sa Motor Trade 1 Luna. Alright, ang full address nila dito 1995 1 Luna Street, Tondo, Manila. Tapos lalagay ko na lang dyan sa screen yung number na tsaka sa description at sa comment section. Alright, so para sa mga karagdagan na katanungan, kung malayo kayo, yan, pwede kayo tumawag dyan. At kung malapit kayo, pwede kayo bumisita mismo dito sa branch nila dito sa 1 Luna. Alright mga karepo, so hindi ko na patatagal ito, mag-start na ako. Alright mga karepo, no, yan, sa mag-start na ako. Okay, so yan, kung mapapansin nyo, dito sa labas ng Motor Trade 1 Luna, makikita nyo yung mga reposes nila. Tapos meron din sila dun banda sa loob, ipapakita ko na rin. Alright, so dito muna tayo sa labas. Okay, so dito meron silang Mio i125, pero to wala pang price kasi ibig sabihin niya wala pang kumbaga bagong baba lang doon. Bagong baba lang siya dito, so wala pa siyang price. No? Pero ipapakita ko na lang sa inyo yung ano niya, condition niya, no. Okay, so sa kulay niya, kulay nito is glossy white, combination ng glossy na cyan. Alright, so sa mileage nito is nasa eto na mga karepo 2,000 lang, sariwa pa. Okay, so sa appearance niya, all goods pa, wala pang gas or basag, all stock pa, pati sa seats niya, wala pang butas. Alright, so sa mga naghahanap dyan ng Mio i125, pwede na sa inyo to, no? Alright, so dito sa tabi niya, dito meron silang Mio Soul i125. Alright, so yan, nagkakahalaga siya ng 50,500 kapag inunin siya ng cash, no? Tapos pag inunin siya ng installment, yan, as usual, zero down payment mga karepo. Tapos ang monthly neto is nasa 2,430. Alright, so sa condition nito mga karepo, dito nga lang sa seats niya, stock yung cover niya, pero yan, pamalit na, meron na siyang issue, no? Alright, so yan, madali lang naman palitan niya mga karepo, no? Wala siyang side mirror. So the rest, sa fairings niya, sa grab bar niya, na palitan na. Pwede na siyang pwede lagyan ng top box, no? Pero pagdating sa nito, sa mileage niya is nasa 50,000. Alright, so sa headlight naman nito, yan, pagdating sa headlight niya, dito nga lang meron siyang issue sa headlight, no? Pero sa signal niya, okay pa. Okay, so yan, magdidepende na sa inyo yan mga karepo, no? Kung ito talaga yung trip nyo, pwede naman. Pero kung maselan kayo, hindi pwede sa inyo to. Alright, so yan, sa front fender niya, ayan, meron lang mga scratches. Okay, so sa gulong nito, makapal pa. Okay, so yan, Mio Soul i na kulay matte black, meron sila dito. Dito naman mga karepo, no, Mio Soul i uli. Alright, so ang kulay naman nito is matte orange, combination ng matte black. Alright, so nagkakahalaga siya ng 53,500. Tapos pag inuwi siya ng installment, ang monthly niya for resistance sa 2,556. Alright, so yan, zero down payment yan mga karepo, tapos may rebate pa to na 500. Alright, so yan, sa condition nito, sa fairing siya, kung makikita nyo, okay pa naman siya. Sa grabber niya, okay pa naman, may konting upas na, pero normal na nangyayari yan sa mga grabber, no? So pagdating sa seats niya, aftermarket na, pero okay pa, wala pa siyang butas. Sa mileage nito is nasa 32,000. Okay, so yan, sa mga naghahanap ng ganitong kulay na Mio Soul i, eto, meron sila dito. Yan, sa headlight niya, okay pa naman, no? Signal, okay pa. Sa gulong niya, makapal pa. Kasi kapal pa ng mukha ng chismosang kapitbahay nyo. Alright, so yan, Mio Soul i. Alright, dito mga karepo, no? So yan, Mio Soul i uli. Pero itong kulay na ito is
burgundy, matte na burgundy. Yan. So yan, nabubulol ako. So yan, sa price na ito medyo mababa, nasa 44,405. Tapos yan, sa monthly nito for 36 months nasa 2,122. Sa appearance nito, sa condition niya, dito nga lang wala siyang fairing sa pinaka engine niya, no? Okay, so wala siyang grab bar sa likod. Sa seats niya, stock pa, pero medyo may konting butas pero sa hindi masaya lang pwede pa pagtsaga, pero kung masaya lang kayo pwede nyo naman palitan. Alright, so sa mileage nito is nasa 44,000. Alright, so wala siyang side mirror. Kapag tinignan naman sa shield niya, dito sa headlight niya, okay pa, signal niya okay pa, wala pang basag, no? Front fender niya may mga scratches lang siya dito. Dito meron na siyang konting gas, no? Pero yan, magdedepende sa inyo. Sa gulong niya, yan, nagmamaxi pil na mga karepo. Alright, so yan, sa max niya, aftermarket na. Okay, so sa naghahanap ng Mio Soul na ganitong color, ayan, meron sila dito. Para naman sa mga naghahanap din ng Mio Gear mga karepo, ito, meron silang Yamaha Mio Gear dito. So wala nga lang siya nakalagay na price kasi bago pa to. So yan, pagdating naman sa condition nito, okay pa naman siya, all stock pa, no? Wala pang butas sa seats. Sa mileage is nasa 6,000 lang. So sariwa pa mga karepo. Alright, so yan, kung makikita nyo naman, no, sa headlight pa lang yan, no? Wala pang basag. Makinis pa yung lens, pati sa signal niya. Yan. Alright, so yan, sa gulong niya makapal pa. Kasi kapal pa na, mukha na katabi mo. Alright, so yan, sa mga naghahanap din ng Mio Gear, eto, meron sila dito. Dito naman mga karepo, para naman sa mga naghahanap dyan na pwedeng pang negosyo. Eto, meron sila dito, dalawang TMX, no? 125. Alright, so dito muna tayo sa isa. Etong isa is nasa 42,855. Tapos ang monthly nito for 36 months nasa 2,047. Alright, so sa appearance nito, yan. So sa seats nito, medyo may konting ayusin lang dito, pero the rest okay pa naman. Wala nga lang siyang side mirror. So pagdating naman sa mileage nito is nasa 14,000. Alright, so sa headlight nito, yan, mukhang meron na siyang or may nilagay lang siya dito parang belt. So okay pa naman yung niya, headlight niya na wala pang basag, pati sa signal. Tapos yan, sa front fender stock pa. Sa gulong niya medyo makapal pa. Yan, kasi kapal pa ng mukha ni Marites. Alright, so yan. So sabi niya mga karepo, TMX 125 ulit, pero ito nagkakalaga to ng 48,343. Alright, so sa monthly nito for 36 months sa 2,310. Alright, so sa appearance niya, okay pa naman mga karepo, no? Ayan, all goods pa. Kaya kung makikita nyo, stock pa siya, may sticker lang siya dito, pero okay pa. Ito merong side mirror. Tapos pagdating naman sa mileage nito is nasa 10,000. Yan 10,000. Tapos dito sa headlight niya, all goods pa, wala pang basag, pati yung sa signal niya, okay na okay pa. Front fender niya, makinis pa, may sticker lang. Yan sa gulong niya, makapal pa. Alright, so yan. Alright mga karepo, para naman sa mga naghahanap dyan ng Suzuki SkyDrive crossover, ito, meron sila dito. Yan. So ito wala siyang price, no, pero sa condition nito check na lang natin, no. Sa mileage nito di natin makikita kasi digital panel. Alright, pero kung ganito yung hanap nyo, pwede kayong bumisita mismo dito sa Motor Trade 1 Luna, no. Or kung malayo kayo at ito yung trip nyo, pwede kayo tumawag dyan sa number na nasa description at sa comment section. Alright, so yun. So check ko na lang yung condition nito, no. Sa pairings nito okay pa naman. Sa seats niya, pamalit na siya kung makikita nyo, no. So madali lang naman palitan niya at saka mura lang naman yan. Alright, so dito sa pinaka side mirror niya is aftermarket na, pero kung hindi nyo trip to, pwede nyo naman palitan. Alright, so pwede nyo ibalik sa stock niya. Okay, so the rest okay pa naman. Meron siyang auxiliary light dito na dinagdag, pero kung ayaw nyo, pwede nyo tanggalin or pwede nyo rin palitan na mas maganda pa dyan. Alright, so pagdating naman sa headlight niya mga karepo, no, yan, all goods pa, wala pa naman siyang basag, pati yan, connected pa naman siya sa signal niya. Alright, so sa front fender niya, kung makikita nyo, may mga scratches lang siya dito, pero kung hindi kayo maselan, pwede na yan. Pero sa gulong niya makapal pa, kasi kapal pa na mukha ni Roelio, ang lalaking chismoso. Alright, so yan, sa mga nag-aaral din ng Suzuki SkyDrive crossover, ito meron sila dito. Alright mga karepo, no, so dito tayo banda sa looban nila, no. So meron pa silang mga nakatago na repo dito tayo, hindi naman nila kaya ilabas pa lahat doon dahil yan. So ito, meron sila ditong MIUI 125, no. So wala siyang price, pero dito naman meron silang Honda Click 125. So ito, nakakalaga to ng 58,738. Tapos pag kinuha siya ng installment, meron siyang monthly na 2,807. Alright, so yan, sa condition nito, yan okay pa naman mga karepo, no. Sa seats niya meron nga lang siyang issue, pero yan, magdedepende na sa inyo. So sa pairing siya, okay pa naman mga karepo. Yan, sa headlight niya, ito okay pa yung auxiliary light niya, sa daytime running light niya, no. Okay pa sa headlight niya, goods pa. Yan, sa front fender nga lang yan, may mga minor scratches lang siya dito. Pero yan, kung hindi naman kayo maselan, pwede na yan. Pero sa gulong niya, stock pa, makapal pa. Alright, dito naman sa tabi niya, no, meron ditong YTX na Yamaha, no. Kulay nito is combination siya ng maroon.
na glossy. So wala ka lang siyang price na nakalagay, pero sa condition na ito, ayan, sa mileage niya is nasa 4,000 lang. Alright, so ayan, pwede kayo bumisita dito sa branch nila kung gusto niyo malaman yung presyo na ito, at kung malayo kayo, pwede kayong tumawag dyan sa number na sa description at sa comment section. Okay, so ayan, sa mga naghahanap ng YTX to, pwede nyo check to. Tapos dito naman sa tabi niya, meron dalawang TMX 125. Alright, so itong isa, kakalaga ng 48,343. Tapos ang ang monthly niya per 36 months nasa 2,310. Sa condition nito, kaya kung makikita nyo, okay pa naman siya mga karepo. Alright, so sa mileage nito is nasa 6,000. Alright, so sa headlight nito, kaya kung mapapansin nyo, meron na siya issue rito, pero magdedepende na sa inyo yan mga karepo, no? Pero the rest, okay pa naman sa gulong niya, makapal pa. Alright, so dito naman sa tabi niya, TMX 125 ulit, pero ito mas mababa ng konti, nasa 42,855. So sa monthly niya for 36 months nasa 2,048. Okay, so sa condition nito mga karepo, sa seats niya pamalit niya kung makikita nyo, pero the rest okay pa naman. So dito sa mileage is nasa 18,000. Okay, so medyo sariwa pa naman, 18,000 pa lang mga karepo, no? Sa headlight nito, eto mas okay siya kumpara mo din sa isa, bumbu pa siya, no? Pati sa signal yan. So the rest yan, front fender niya stock pa, sa gulong niya medyo nagmamasip yung nala. Alright, so yan, sa mga nag-aaral dyan, TMX 125, ito meron kayo pagpipilian dito. Alright mga karepo, sa mga naghahanap naman dyan ng Suzuki Birdman Street, ito meron sila dito yung version 1, no? So yan, nagkakalaga ito ng 62,020 pesos. So yan, sa monthly nito is nasa 2,963. Alright, so yan, sa condition naman nito, kung makikita nyo, okay pa naman yung fairings niya mga karepo, no? Alright, so the rest, visor niya stock pa, may konting nilinisin lang, pero okay pa naman siya, no? Madali lang naman tagalin yung mga bakat na sticker na yan. So pagdating sa headlight niya, yan, buo pa, wala pang basag, pati sa signal niya. Okay, so sa front fender niya, may mga minor scratches na, sa gulong niya stock pa, makapal pa. Alright, dito naman mga karepo, no, sa mga naghahanap naman dyan ng Mio Sporty, eto, tatlo magkakatabi, no? So yan, dito muna tayo. Itong isa walang price, no? Pero check natin yung condition na ito. Yan, pagdating sa fairings siya, meron lang siyang missing dito sa pinaka-engine niya, pero the rest okay pa naman. Sa grab bar niya, medyo napalitan lang siya ng, or nawala nga lang siya ng kulay, pati doon sa pinaka-muffler niya, sa tambucho niya napalitan na. Aftermarket na siya. Okay, so sa mileage nito is ng 67,000. Wala siyang side mirror. So pagdating sa headlight nito, okay pa naman siya. Yan, sa shield, dito sa smiley niya, okay pa. Front fender niya, yan, may mga konting scratches lang, pero goods pa mga karepo. Sa gulong niya makapal pa. Dito naman, ang kulay naman nito ay silver, no? Ito yung mga special edition na Mio i125, no? Na Mio Sporty. Alright, so yan, so nakakalaga to ng 49,620, tapos ang monthly niya sa 2,371. Alright, so mileage nito is nasa 5,000 lang. So sariwa pa mga karepo, 5,000 pa lang tinatakbo nito. Alright, so yan, pagdating naman sa fairings nito, sa fairings niya, all goods pa mga karepo, no? Wala pang basag, all stock pa. Ayan, no? Nandiyan pa yung grab bar niya sa likod, yung seats niya stock na stock pa. Alright, so wala nga lang siyang mirror, no? Pero madali naman palitan niya, no? Pagdating naman dito sa headlight niya, wala pa siyang basag. Okay, so dito rin sa lens na ito, okay pa, signal niya. Okay, front fender makinis pa, sa gulong niya medyo nagmamaxipil na siya. Alright, so yan, so dito naman, meron ulit ditong Mio Sporty, no? Ayan, nagkakamali tuloy ako. So Mio Sporty na gray ulit, no? Sa matte gray. So ayan, nagkakalaga ito ng 43,750. Alright, so sa monthly nito is nasa 2,090 lang. Alright, so medyo magana sa bulsa mga karepo. Alright, so sa condition nito, sa fairing siya, okay pa naman, aftermarket na yung cover ng seats niya, pero para sa akin pamalit na to kasi meron na siyang signature na pusa. Alright, so the rest okay pa naman. Sa mileage nito is nasa 41,000. Alright, so sa headlight niya, yan, wala pang basag, pati sa signal okay pa. Front fender, may mga minor scratches na, sa gulong niya ito, nagmamaxipil na talaga. Alright, so yan, sa mga naghahanap ng Mio Sporty, ito meron kayo pagpipilian, tatlo. Alright mga karepo, no? Sa mga naghahanap naman dyan ng Yamaha Mio Sporty 155, ito meron sila dito na repo. Alright, so wala nga lang siya na nakalagay na price, pero check na natin condition na ito. Ito, ang kulay na ito is glossy blue. Alright, so sa condition na ito, yan, okay pa naman sa fairings niya, sa seats niya okay pa. So meron na siyang libreng top box, no? So yan, so the rest, meron siyang auxiliary light. Tapos sa headlight nito, okay pa naman mga karepo. Wala pa siyang basag, no? So pwede sa signal niya, okay pa. Front fender, yan, okay na okay pa. Wala pang gas-gas. Alright, so may additional na front fender dito sa likod. So sa gulong niya, makapal pa. Alright, so yan, sa mga naghanap dyan ng Mio Aerox 155, ito meron sila dito.
Alright mga karepo, so dito naman sa labas, so meron sila dito NMAX no, na ABS na kulay nito is power gray no. Yan no, glossy gray siya. Alright, so yan, nagkakahalaga to ng 104,900. So medyo mababa na siya mga karepo. Alright, so yan, pagdating naman sa mileage, to isa, down payment niya isa sa 5,246. Meron siya down payment no mga karepo, pero mababa na yan, 5,000. Alright, so yan, pagdating naman sa monthly niya for 36 months, 5,262. Alright, so yan, sa condition nito, check natin mga karepo no. So marami naghahanap ng ganito, NMAX ABS. Alright, so ito, sa fairings niya, okay pa naman, wala nga lang siyang grab bar, pero tong seats niya, stock na stock pa. May konting signature lang siya ng pusa, pero pwede pa yan sa hindi maselan. Alright, so wala siyang ano no, side mirror, pero madaling bilan. Okay, so the rest, okay pa naman mga karepo no. Ayan no. Yan, konting linis lang, all goods na to. Nandito pa yung stock visor niya. Okay, so pagdating naman dito sa headlight niya, yan, wala pa siyang kabasag-basag, no? Okay, so all goods pa, pati signal niya, okay na okay pa, lalo dito sa front fender. Dito nga lang sa gulong niya, medyo medyo nagma-maxi fill na. Okay, nabubulong tuloy ako. So yan, sa mga naghahanap din ng NMAX, no, ABS na power gray. Ito, meron sila dito. So dito naman mga karepo no, NMAX ABS ulit, pero itong kulay nito is matte gray no. Alright, so yan, wala nga lang siya nakalagay na price, pero check lang natin condition nito mga karepo no. So yan, pagdating naman sa fairings niya dito, okay pa naman no, meron lang siyang aftermarket na protector na cover ng seats nito no. Pero yan, pwede niyo tanggalin kung maselan kayo, pero kung gusto niyo to, pwede niyo naman mga karepo. Andito yung ano niya, stock mirror niya no. Tapos yan, meron na siyang additional dito na cellphone holder. Pero pagdating naman dito sa shield niya, stock visor pa siya, makikita nyo, nandyan pa. Alright, so meron lang siyang missing na isang tornilyo, pero yan, magdidepende na sa inyo. Pero yan no, mga karepo no, okay pa naman yung headlight niya, kung makikita nyo no, wala pa siyang basag, pati sa signal niya okay pa. Sa gulong niya, yan, front fender okay pa no, sa gulong niya makapal pa, pero aftermarket na siya mga karepo. Mukhang pang ano to, pang ADB. Alright, so yan, sa mga naghahanap din ng matte gray na NMAX ABS na version 2, eto, meron sila dito. And last mga karepo, meron sila ditong Honda PCX. Alright, so yan, CBS to mga karepo no. So yan, sa mga naghahanap din ng Honda PCX na CBS version na to, meron sila dito. Kaya lang, bagong baba na siya dito, wala siyang price, pero check lang natin yung condition nito mga karepo no. So pagdating nito sa appearance niya mga karepo, yan, sa fairing siya, okay na okay pa naman siya no. All stock pa siya, yan, pati sa mirror niya, lahat puro stock pa siya no. Okay, so para siyang bago pa talaga, konting linis lang. Alright, so pagdating sa headlight niya, kung makikita nyo, ayan, okay na okay pa siya. Yan, sa front fender, sa gulong niya, ayan, stock na stock pa. Alright, so ayan no, wala namang sabi rito kasi okay pa naman ito mga karepo no. Kung nakikita nyo naman. Alright, so sa mileage niya, di natin makikita kasi digital, pero kung gusto nyo malaman, pwede kayong bumisita mismo dito sa branch nila. At kung malayo kayo, pwede kayong tumawag dyan sa number na nasa description at sa comment section. Alright mga karepo, yan, sa mga naghahanap din ng Honda PCX na CBS version, ito meron sila dito. Alright mga karepo no, so that's it for today.